Eric, kaya nga kung minsan sinasabihan ko yung kapatid ko, magtiisan na lang tayo. Ito ang turo ng tatay ko. Kahit ano pang sabihin tungkol sa ama ko, ang totoo, ayaw niya ng ganyan. Pareho sila ni Presidente Duterte, Independent Philippine Policy for Foreign Relations. Senator Amy, to start off with the topic natin, pinasalamatan po ng sambayan ng Pilipino when you bravely exposed the 39 million gallons of fuel na galing sa Pearl Harbor and then mukhang ilulusot as a forward deployment supply ng Amerika dito sa ating bansa sa Subic at mabuti nagsalita kayo at ito po ay mukhang napatigil at hindi natuloy. What's your take on this very important national security interest and national sovereignty interest ng ating bansa na inyong ibinunyag noong nakaraang 2 linggo? Kaya ako Eric, nalito nga ako doon, sa totoo lang. Kasi, ang pakaalam ko at yung balik nila, talagang okay daw. It's a regular commercial transaction, kompletos recados ang papeles, walang katanungan. Sabi ko, ano ba yun? Talaga bang binili ng Pilipinas yun sa Amerika? Napakarami naman ng 39 million gallons. Ang sabi sa akin, it's all on the up and up. Tapos sinabi rin ng Amerika, hindi, parating lang. Nabalitaan ko sa mga marites na Ilocano sa Hawaii yan. Sa totoo lang, dahil kasi sabi na, ma'am, bakit pupunta sa Pilipinas yun? Nagtaka rin ako. Nung nagtanong ako, deny to death. Sabi, naku, commercial yan. Walang ganyan-ganyan. AFP, American Embassy, lahat. Tapos, ang pinagtatakahan ko, bakit sakto naman sa timing sa Taiwan election? Correct. Talaga bang bobombahin ba yung Taiwan galing sa Ilocos? Ano pa talaga ang pakay? Nakaka-tense. Tapos, eto na, yung sumunod na araw, nag-U-turn daw. Umalis ng Subic. Exactly. Sabi ko, saan pumunta? Napakarami nun. Inaasahan ko pa naman, baka ipamigay na lang sa mga PUP, mga driver at operator, type na rin, di ba? Dito gasolina. Ay, nako, biglang nag-U-turn. Tapos, ang nakakatawa, yung statement ng AFP, matapos na sabihin na regular at maayos ang transaksyon, biglang sinabing, teka, iimbestigahan pala namin. Abay, ano ba yun? Claro. Kapabalaghan. Yes. Anong tingin mo? Ano yun? Kadami-dami nun. Ay, no, nagkakagulo na sa Hawaii nun dahil sabi sa Pearl Harbor, very polluting daw dahil napakarami. Totoo. So marami ng protesta doon sa Hawaii. Ba't ipapadala sa atin kung pollutant at higit sa lahat, anhin yung ganong karami? Binili ba ng Pinas? Dadalhin ba sa Taiwan? Ano ba talaga? Correct. And Senator Amy, even ang Okinawa, nababahala sa Japan, kasi dating military base area ito nila, nagpoprotesta ang mamamayan sa Japan na hindi na sila muling buksan as a military base. At napakaganda ng inyong naging pahayag sapagkat biglang nagkaroon ng national interest ang mamamayang Pilipino sa usaping ito. And to think na mahilig talaga ang Amerika magpalusot ng mga ganitong bagay. Sabi mo nga, strike 3. Yung strike 1, yung Afghanistan issue na ang kanilang mga iniwang ginamit na mga Afghan professionals and mamamayan, ilulusot nila at itatago sa Pilipinas dahil hinahabol na mga Taliban. Ngayon, strike 2, yung mga aircraft, military aircraft nila nakakalusot at walang mga nakikitang coordination na maayos, yung din strike 3. How do you look at these things, Senator Amy? At bakit po ninyo ito pinapayag? Na talaga ako. By the way, Eric, hanggang ngayon, wala pang sagot. Tinatanong ko, asa na yung 39 million gallons of oil? Mahirap-hirap taguin yun, kadami-dami. Baka naman it's busy polluting the Pacific and the West Philippine Sea. Pwede. Or the Taiwan Strait. Ano bang nangyari doon? Parang bula, kadami-dami nun. The other problem is, etong sinasabi kong strike 1, yung tungkol sa Afghanistan. Alam mo, may sulat na naman. Nabuhay na naman si strike 1, nagiging strike 4 and 1. Dahil yung Afghan, meron na naman sulat kung maari daw i-reconsider na yung mga Afghan dito daw sa Pilipinas ulit ipapadala. Sabi ko, ano na naman to? Kalayo-layo naman natin sa Afghanistan. May mga malalaking base militar sa Omar, sa Qatar, kung saan-saan. Abay, bakit naman dadalhin na naman dito sa Pilipinas na hindi tayo magkaintindihan? Ang labo naman.
Pagkatapos, hindi naman na mga convicted felons yan, ikukulong ba natin yan? Eh di, pag hindi kinulong, ano naman, paligoy-ligoy dito, galit na galit ang mga taga Mindanao at mapayapa sila ngayon, nananahimik, biglang magkakagulo pa sa ISIS sympathizer. At eto, nabubuhay muli. Sa awa ng Diyos, akala ko wala na. Ayun, klaro po. And ma'am, ipapasa ko, Senator Amy, kay Ma'am Lorraine, thank you for your very clear na pahayag bilang pagtatanggol sa soberanya at integridad at dangal ng bansa na nagsasalita ka in spite of the fact that many times hindi po ito yung nagiging public policy ng inyong kapatid bilang Pangulo ng bansa, but bravely enough, you are standing for the country and the people even if you are Senator Amy Marcos. Thank you for that. Eric, kaya nga kung minsan sinasabihan ko yung kapatid ko, magtiisan na lang tayo kasi ito ang turo ng tatay ko. Kahit ano pang sabihin tungkol sa ama ko, ang totoo, ayaw niya ng ganyan. Pareho sila ni Presidente Duterte, Independent Philippine Policy for Foreign Relations. Senator Amy, yes, this is the Reina. So I went to UP, Diliman. So there were so many lies I believed about your father. No? So we need to be educated about what your father would have said. Kunyari ganito nangyayari. Ano yung na-mention mo kasi yung foreign policy niya, di ba? Ano yung foreign policy ng tatay ninyo, si President Ferdinand Marcos Sr., at how does it compare with yours? Yes, with Well, ako, sunod-sunuran ako doon sa polisiya ng tatay ko kasi parati niyang pinaglalaban yung soberanya natin. Unang-una, dyan sa American bases nga, di ba, nagkagulo. Ang laking bagay nung talagang sinasabi niya, paglalaban daw niya, na dapat bandilang Pilipino ang lilipad dyan kasi tayong nagme-may-ari. Tapos, pumayag after, napakatagal na panahon yan kasi that's daw, ano bang tawag doon? Yung parang embassy na it becomes sovereign territory of the occupying power. Sabi niya, hindi. As a matter of fact, I will charge rental just to show that the Philippine owns the property. So, naglagay pa siya ng rental para talagang ipakita na ang nagmamay-ari ay may bandila at yung binabayaran ng upa. Ayun. So, that was very clear-cut to me. And then later on, isa pa, naglagay pa siya ng provision na every 5 years we will renegotiate. Parang talagang rental, parang leasehold. Ayaw niya pumayag. Sabi niya, naku, ang baba-baba ng binabayaran nila, laki-laki ng pakinabang nila sa atin. Correct. At doon nag-umpisa talaga yung paninira ng Amerikano sa kanya. At higit sa lahat, nung nanalo siya, naging presidente na nga. Kasi siya yung chairman nung sa Senado, chairman na siya ng foreign policy. Nakikita na niya na yung mundo, hindi naman pwedeng bipolar forever. Kalaban lahat ng komunista, tapos puro pro-American. Natatawa nga ako noon kasi galit na galit yung mga Amerikano. Naalala ko, maliit pa akong bata. I think my dad, ilang bang taon kami, mga 9, 7 years old lang kami nung nanalo yung tatay ko. Ang lilit namin Yung tatay ko, pinakabatang presidente. Ang nangyari nun, di ba, ang init-init nung Vietnam War. Yes. Kasi 1965, 1966, puro Vietnam War ang pinag-uusapan. Ang organisasyon nun, yung SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. Oo, Treaty Organization na ginawa ng Amerikano. Sabi niya, gawa tayo ng sarili natin. At doon nag-umpisa yung ASEAN. Sila ni Lee Kuan Yew, si Suharto, si Abdul Razak, yun. Ang mga nag-umpisa ng ASEAN. Sabi niya, dapat non-aligned tayo. Huwag tayong kakampi kasi kapitbahay natin ang Vietnam. Eto na. Naningil na yung mga Amerikano. Sabi nila, nangako ka na magpapadala ka ng sundalo sa Vietnam. Ayan. Sabi niya, nagpadala naman ako. Pero ang pinadala niya, hindi yung may baril. Ang hawak ay ruler at saka pala. Kasi puro sa engineer. Pikon sila sa kanya. Sabi niya, intindihin na lang ninyo kami dahil ang Vietnam magiging kapitbahay, mananatiling kapitbahay namin habang buhay. Samantalang itong gerang to, hindi namin gera. Ayun. So, tutulong na lang kami. At yun nga, at that time, si General Tobias, nagpatayo ng mga school, mga tulay, at kung ano-ano pa.